Hi guys, good morning. Good afternoon pala. It's midday na. It's 12. So guys, may nabasa na naman ako sa Biblia. So gusto ko na naman i-share sa inyo. Ang mga minanang turo na halimbawa ang nakakapagparumi sa tao at ang hindi nakakapagparumi sa tao. So guys, ang sabi rito, ano ba ang nakakapagparumi sa tao? Pinalapit ni Jesus sa mga tao, Mateo 15 verse 1:10 to katapusan. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao o yung mga pagkain, ang kunyari yung blood, yung dinuguan. Hindi iyon ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Parang pup. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo. Sumagot siya, bubunutin ng bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga at sinabi niya, kayo man ba'y wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng di muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang turo ay hindi nakakapagparumi sa tao. Bakit nasabi ito ni ng Panginoong Jesus? Kasi, according to Mateo 15, chapter 1, verse 1, minsan lumapit kay Jesus ang isang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina ang anumang maitutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos, hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama't ina. Dahil sa inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, mga mapagpaimbabaw. Tama ang hula ni Isaiah tungkol sa inyo, mga pakitang tao lang. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lang o pakitang tao lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Galing lang sa bibig, sa isip. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal daw. So yun ang kay Mateo. Mababasa natin ang version ni Marcos sa Marcos 7. So, ganun din ang nakalagay. Ang nagpaparumi sa tao, ganun din. So guys, meron mga tao na naghihiwalay o nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Pinaghihiwalay nila ang mag-asawa o nagkakaroon sila ng covetousness, nagkakagusto sila sa asawa ng isang may asawa. So mali yun guys. Yun ang nagpaparumi sa tao. Tapos ang gagawin pa nila, magpapakasosyal sa pananalita, mag-i-English. Tapos gagawin nila, magsusuot sila ng magagarang damit na disente. Pero ang puso nila, pinaghihiwalay niya ang mag-asawa. So, bulok ang nasa loob. Outside, pinapakita nilang malilinis sila. So, yun ang nagpaparami sa tao. Habi rito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyog sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan.
Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So yung iba nga, ang bihis lang sando or mga basahang hindi naman magaganda tulad ng mga pulubi at na mahihirap na tao. Pero inside nananalig sila sa Diyos, gumagawa sila ng mabubuting gawa. Yun ang nagpapalinis sa tao, hindi yung panlabas na kaanyuan lang. May nagpapakalinis sa labas, nagpapaganda para magmukhang disente, pero inside puta pala or masamang babae, gumagawa ng mga kahalayan habang naiinggit sa mga babaeng kinaiinggitan nila. So, yun ang maruming tao, yun ang maruming babae. So, meron namang mga rockstar, mga babae katulad ni Courtney Love, na asawa ni Kurt Cobain ng Nirvana. So, she is into cleanliness. Sabi niya nga sa isang video niya, cleanliness next to godliness. So, yun din naman ang akin. Hindi naman paniniwala ko. So, hindi cleanliness na maghuhugas ka ng kamay bago kumain. Hindi yon, mali yun guys. Hindi yun ang cleanliness. Ang cleanliness, sa kaibuturan ng puso mo, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Hindi yung nananalbahay ka ng ibang tao. Tapos, ipapakita mo sa labas, disente ka manamit. Maayos ka pumorma. Tapos, sa pananalita mo, nag-i-English ka para maitago mo yung karumihan mo inside na nangaagaw ka lang ng asawa ng iba. Kadire, para mabuhay ka sa mundong ito. Yun ang karumihan na katanggap-tanggap ngayon sa mundong ito dahil lahat halos gumagawa nun. Hindi nila kayang i-resist ang temptation ng devil. Hindi nila kayang umalis dito. So tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos guys, dito tayo magaling dahil pinangungunahan tayo ng Holy Spirit. So, sabi nga, ang laban ay hindi not by might, not by power, but by the Spirit of God na nasa atin. So, hindi man tayo magaling sa mga bagay na magaling sila, mangagaw ng asawa, manalbahe, yun, doon sila magaling. Makaramdam ng inggit, kainggitan niyang ibang babae, doon sila magaling. And, ipapakita nila yon ng kunyari malinis sila. Yun. Pero alam ng lahat ang kabulukan ng tao. At lalo na ng Diyos. Nakikita niya yung puso eh. Ang Diyos nakatingin sa puso, hindi sa panlabas na kaanyuan, hindi sa sinasabi mo at ang isip mo. Sa puso nakatingin ng Diyos. So, parurusahan ng mga ganong tao. So, siguro matatakal up ko next time kung ano mga parusa ng mga ganong tao. Mababasa ko sa Biblia. Hahanapin ko sa Bible kung ano ang mga bagay na mga ginagawa sa kanila ng Diyos para malaman nila na mali ang ginagawa nila, na hindi tama ang ginagawa nila sa mundong ito. Doon sila kumukuha ng kaligayahan sa karumihan. So, it's lure of Satan. So, it's satanic. Pag nakarinig sila ng satanic, tumataas ang tingin nila sa sarili nila kasi it's Satan's ways. Hindi nila alam, napakababa ni Satan, napakadumi. Okay? So, to kill, to steal, and to destroy. Para magwasak, pumatay, at magnakaw. Lahat ng ginagawa ng isang kriminal na pinaparusahan sa isang hukuman at binibilanggo at pinaparusahan ng kamatayan sa bandang huli, yun ang ginawa kay Satan. At yun ang gagawin kay Satan ng Diyos. At sa lahat ng sumusunod kay Satan na mga tao sa mundong ito, parurusahan sila ng Diyos. Hallelujah! So guys, okay na ba yun sa inyo? It's fair enough? Fair na ba yun para maintindihan natin na ang pagsama ni God sa atin sa araw-araw, yun ay masarap na pakiramdam na at masaya at kaligayahan na ng buhay natin. And dahil doon, lahat ng blessing ibibigay niya sa atin, materially, physically, literal na blessing, pera, and relationships, mga kaibigan, pamilya, mga magagandang relasyon sa buhay na ito. So, patuloy silang maiinggit yung mga maruruming tao na nagpapakalinis sa panlabas lang.
Patuloy sila maiinggit, gagawa sila ng mali. So magiging ganun ang ganun na lang. Ililigtas tayo ng Diyos sa mga times na ginagawa nila sa ating kasalbahihan. Laging ganun, nakaabangan Diyos sa pagliligtas sa atin. And huwag kayo mag-alala guys, mas masarap yung ganung buhay kaysa sa mga maduduming tao na yan. Tayo, marumi, nandidiri sila sa atin dahil sa kalinisan natin. Yun ang tingin nila sa atin, marumi raw tayo. Kasi puro daw tayo kabanalan. Nandidiri sila sa ganun. Walang lust of the flesh. Walang romansa. Walang pita ng laman. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung mga kabuktutan, kasalbahihan, at yung mga maruruming pagnanasa ng babae sa lalaki, pagnanasa ng lalaki sa babae, dun sila sarap na sarap. Hindi raw yun marumi, sapagkat yun ay masarap na bagay. Pero sa atin, bilang anak ng Diyos, alam na natin, di ba, kung ano ang tama at mali. Actually, alam din nila eh. Ang problema lang sa kanila, hindi nila kaya i-resist. Hindi nila kaya. Wala silang Holy Spirit eh. Wala silang pananampalataya sa Diyos. Paano nila magagawa yun? Di ba? Kung may takot ka sa Diyos at mahal mo siya, kaya mong umalis sa tukso. Okay? Ganun yun, guys. So, we're triumphant and victory is on us. Every day. Huwag kayo mag-alala, lagi tayo ililigtas ng Diyos. And sa mga ginagawa nilang kabuktutan sa atin. Kasi hindi matitigil. Maiinggit sila dahil pinagpapala tayo ng Diyos sa kalinisan natin. Kaya gagawin nila, sasalbahihin nila tayo. Pero wag kayo mag-alala, nakaabang ang Diyos at laging handang sumaklolo at tumulong sa atin sa araw-araw na ginagawa ng mga salbahing tao na to. Na alipin ng kasalanan. Okay, guys? Yun lang yun. Binubulag sila ni Satanas para maging masarap ang mga hindi masarap. Okay? Alam nilang mali sila. Yun. Alam nilang tama tayo. Yun. Gagawa sila ng mga istorya, ng mga kwento na makakapagpainis, makakapagpabwisit sa atin. And buti di tayo pinababayaan ng Diyos. Parang nasasarapan pa ang Diyos pag tinutulungan tayo. Cause nanghihingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi sa mga tao, hindi sa mga bagay. Sa Kanya, sa Diyos tayo hihingi ng tulong. Makakasama natin siya lagi-lagi. Ayun, yun ang gusto ng Diyos. And patuloy silang dumudumi, nagiging marumi ang buhay nila, ang sarili nila, and lagi tayo nasa holiness o sa kabanalan. Hihimukin pa nila tayo maging marumi, pero hindi pangyayarihin ng Diyos yun, guys. Yun ang nangyari sa buhay ko, guys. Marami rito mga babae, mga tao na gustong mawasak ang buhay ko. Pero guys, look at me! Yun. In times na nahihirapan ako, yun, tumutulong pa rin si God sa pamamagitan ng mga tao, circumstansya, ng mga situations, ng mga tulong na galing sa Diyos. Pero sila, sa sarili nilang kakayanan, kinukuha yung mga bagay na kailangan nila. Yung mga solusyon nila, kinukuha nila sarili nilang pag-iisip. Kasi marumi puso nila eh. Wala silang pag-asang makalapit sa Ama. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. So tayo, kung tutusin, kawawa, minsan kawawa ako. Talagang binubugbog ako ng mga tao dito. Naisip ko na lang, sabi ng sarili ko, be still. Sabi nga sa Bible, be still and know that I am God. So wala tayong gagawing ibang paraan. Diyos na ang gagawa ng solusyon. Hallelujah! Yun na yun. Kasi hindi ko na kayang gawa ng paraan. So, hirap na ako pag sinasalbahay ako ng mga tao rito. And guys,
sa dami-daming nangyayaring ganon, nalaman ko na ang pakiramdam pala ng mga taong marurumi inside, maruming basahan. Ako, ang pakiramdam ko, I'm a child of God. Napakataas at linis ng pakiramdam ko. Cause anak ako ng Diyos. So, sila ang nanlilimahid. So, ang dumi-dumi nila. Yun ang pakiramdam nila. Kaya hindi nila tayo titigilan, guys. Iper-persecute nila tayo. Pahihirapan nila tayo sa pananalita, sa isip. Yun. Tapos sila magdadamit ng disente para maitago nila yung karumihan nila inside. Sila yung magsasalita ng mga... Minsan ako nakakapagmura ko. Mura na ako ng mura kasi hindi ko na kaya. Hirap na yung kalooban ko sa pagpapahirap sa akin ng mga kapitbahay. So, nagmumura na ako, nagwawala ako. Minsan nasasaktan ko na yung mga mahal ko sa buhay. Pero sila yung laging cool. Yung maayos kasi walang nananakit sa kanila. Yun. Wala nagbibigay ng atensyon sa kanila. Walang pakialam sa kanila mga tao. Dahil sobrang dumi nila. So guys, huwag kayong mag-alala pag dumarating yung times na sinasalbahe tayo. May Diyos. Yun. May magliligtas. May parurusahan. Okay? So that's it, guys. Yun lang masasabi ko for now. And sabi sa Biblia, lagi lang tayong babad sa presensya ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia and sa pakikinig, panonood ng salita ng Diyos para ma-equip tayo in times na nahihirapan tayo o meron tayong trouble sa sarili natin, sa buhay natin. Sa buhay natin. Dahil sa mga taong salbahe na ito, huwag tayong mag-alala, ang salita ng Diyos ang makakapagpatahimik sa mga hayop na tao na yan. Okay, guys? And parang sa hell na sila pupunta, no? Yun. Sa impyerno na sila nakadestino. So, ipinamamana nila sa mga anak nila ang kabuktutan, ang kasalbahihan. So, generations from generations, mga isinumpa na sila ng Diyos para gumawa ng mali at ng kasamaan. Iyon. Iyon. Tuwan-tuwa si Satanas dahil alam ni Satanas, ganyan si Satanas, tuwan-tuwa siya pag nasisira niya ang isang tao. Sirang-sira na ang mga maruruming tao na to. Kaya tuwan-tuwa si Satanas. Kala nila kakampi nila eh. Hindi nila alam, sinisira rin ni Satanas ang buhay nila. Sa pambubulag ni Satanas, sasabihin mo, masarap yan. Yan ang gawin mo. Sabi ni Satanas, dyan masisira ang buhay mo. Ha! Sabi ni Satanas. So, hindi ka makakaramdam ng sarap. Ayan. At, piling mo, durog ang puso mo. Dahil alam mo ang katotohanan, di mo ginagawa. Gumagawa ka ng mali, alam mo ang tama. So, durog ang puso mo. We're intended to do good. Gumagawa ka ng mali. So, kawawa ka. Diba? Gagawin mo, kakawawain mo yung mga taong gumagawa ng kalinisan. Ng tama. Sasalbahihin mo. Para makapagkuha ka ng atensyon. Wala interesado sa inyo. Dahil marurumi kayong tao. Nakabulid na kayo sa karumihan habang buhay. Kasi paulit-ulit nyo nang gagawin yan. Eh, hindi kayo pagtatagumpay ng Diyos. Yun. Kayo na nananalbahe, kayo pa magtatagumpay. Ano yung kalokohan? Kayo nag-o-offend. Ang Diyos in defense sa atin, sa mga anak niya. So, dinedepensahan tayo ng Diyos. Yung mga mahal natin sa buhay, lalo tayong minamahal. Okay? And nararamdaman niya ng tao na kung mali siya,
durog ang puso niya sa kamalian. Kasi, binigyan tayo ng Diyos ng magandang espiritu, ng magandang kaluluwa, na inclined sa Kanya. Tapos gagawa ka ng mali. Hindi ka masasarapan dun. Correct. Diba? Ang gusto sa katawan natin, ang sarili natin, yung sa Diyos. Yun ang tama. Ikaw, na walang ginawa kundi mag-abang ng kamunduhan. Kukuha ka ng sarap sa ibang tao, sa pananalbahe sa ibang tao. Sa'yo babalik lahat ng kasalbahihan. Kasi yun ang sinasabi sa Biblia, yun ang law ng mundong ito, ng nature. Law of the nature. Newton's law, Isaac Newton's law. So, what goes around comes around, tapos, whatever you do unto others, what you sow is what you reap. Kung ano itinanim mo, nagtanim ka ng kasalbahihan, salbahe rin ang babalik. Kasalbahihan ang babalik sa'yo, sa buhay mo. So, durog ka sa puso. So, thank you, God, para ginawa mong fair. Fair na pang lahat. Maging hustisya, maging makatarungan sa bagay na ito. And natanggap namin ang katotohanan cause hirap na rin kami sa mga taong salbahe na ito. So thank you God for being there always para matakbuhan namin at magbigay ng solusyon, tulong in times na yung mga taong ito umaatake na naman sa amin, sa mga isip namin, sa mga pakiramdam namin. So I pray, God, na i-bless mo pa kami more. Hindi lang material, hindi lang financial. Yung relationship, yung puso namin, maging malinis hanggang katapusan, with a pure heart, kasama ng pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, asawa, anak, kapatid, magulang, extended family sa asawa, pamilya ng mga kapatid, yung mga niece, nephews, mga pamangkins, mga pinsans. Yun. Ang sarap ng buhay, mga tito, tita. So, yun. And of course, yung sexual life, darating na yan. Hallelujah! So, maghintay lang tayo, manampalataya tayo, guys. Kung wala pa yung sexual life, darating din yan sa buhay natin sa tamang panahon. Pagdating ng panahon, sabi nga ni Ice Guerra. So, thank you God for this faith, for this pananampalataya sa iyo. Hindi kami nawawala ng pag-asa. So, mangiinggit na naman yung mga maruruming tao na punong-puno sila ng sexual act, kaya masarap ang buhay daw nila. So, hindi na ako naapektuhan kasi alam ko na yung tama eh. Yun nga. And hindi ako pinababayaan ng nagmamahal sa akin ng lubos, ng wagas na pag-ibig ko. Thank you, Father God, for him. Salamat po sa buhay ng taong ito. Thank you, God. Thank you sa'yo, my love. Mwah! I love you. Yun. Love na love ka namin ng anak natin. And hindi mo rin kami pinababayaan. Kaya bless na bless ako sa buhay mo, sa buhay ko. Sa pagsama mo sa akin sa araw-araw. By heart. Kaya wala pa siya physically beside me. Yun. So, thank you, Father God. In everything, sa lahat ng blessings. And materially, puno rin kami ng mga blessings financially. Hindi rin kami pinababayaan. And sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, sa iyo ko binabalik lahat ng mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, sa pangalan Jesus, this I pray. Amen. Hallelujah. So guys, that's it. Nakapagpasalamat na ako. Kayo ba guys, nakapagpasalamat na kayo sa ating poong may nilikha, sa ating Panginoong Diyos, na nag-iisa lang sa lahat? So, gawin na natin guys. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik, huwag na tayo maghintay or procrastination, huwag na tayo maghintay ng bukas. Baka mahuli pa ang lahat. So, gawin na natin ngayon. So, thank you God for everything. So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Mwah! And see you next time for more of the Chunks of Wisdoms from Above
from the Word of God and patuloy tayong matututo at gagawa ng tama. Okay, sa buhay natin. Because of God's help in us. So, bye! See you next time! Good day! Good morning morning pa ba ngayon? Good Monday, everyone! Happy Monday!